tayong mga idea na hindi ba pwedeng gumamit ang Diyos ng ibang tao para makakilala ako sa Kanya? Hallelujah. Alam niyo, sa totoo lang, meron talagang inilaan si Lord. At sa ayaw mo man at sa gusto mo, yan yung taong yan ang ginamit ng Diyos kung bakit ka nakakilala, kung bakit ka pinagpala ng Diyos dahil merong taong isinilang na. Ito kong sabihin sa inyo na the reason kung bakit sabi ko nga tayo pinagpapala ng Diyos, kasi God wants us to be a blessing. Amen. Gusto ng Diyos na maging pagpapala po tayo sa lahat. Praise God. Ito na ba yung start nito, anak? Okay, hallelujah. Actually, nasa series po tayo ng Living a Victorious Life. And sabi ko nga yung number 1 last week, sino nakakaalala yung una? It is our total dependence on God. Hallelujah. Kung bakit din tayo pinagtatagumpay ng Panginoon. At ito po yung pong pangalawa na sabi niya, God can turn your failure into victory. Minsan sa buhay natin, inaalaw ni Lord na may mga failure tayo. Dito po sa pag-aaralan po natin na chapter, actually ilang verse lamang po ito, pero makikita po natin na yung failure na yan na kung saan naranasan ng mga Israelites, hallelujah, makikita din natin na God, hallelujah, made a turn around. Hallelujah. Mula sa failure na yan, binago ng Diyos ang sitwasyon at pinagtagumpay sila ng Diyos. Kaya sabihin mo sa katabi mo, maaring may pinagdaanan kang failure sa buhay, but that failure, hallelujah, maaring gagawin din ng Lord na kung saan, hallelujah, ito yung magiging daan ng tagumpay sa buhay mo. Amen. Hallelujah. Dito po sa aklat po ng Joshua, sabi niya, but the Israelites were unfaithful in regard to the devoted things. Achan, son of Carmi, the son of Zimri, the son of Zerah, of the tribe of Judah, took some of them, so the Lord's anger burned against Israel. Sa totoo lang, meron pong nangyari kung bakit dumating sa buhay, although kanina yung verse na sinabi ni Sir J.R. in the book of Joshua chapter 1, na sabi ng Lord sa kanya, that all the days of your life, God is talking to Joshua. Sabi niya, buong buhay mo, hallelujah, pagtatagumpayin kita. No one, sabi ng Lord, shall be able to stand up against you. Hallelujah, all the days of your life. Parang sinasabi ng Lord kay Joshua na ang makikita mo lang sa bawat araw ng buhay mo, all the days of your life, pawang tagumpay. Hallelujah. But in this chapter, makita natin na, hallelujah, merong nangyari na kung saan failure. Hallelujah. At ano po ang nag-cause ng failure na yan? Sabi ng verse 1 ng chapter 7, but the Israelites were unfaithful in regard to the devoted things. Somebody say devoted things. Hallelujah. Ano kaya yung devoted things na yan? Hallelujah. Actually, minsan iniisip natin na parang when it comes to those things that are devoted, hallelujah, it looks like parang, hallelujah, walang halo na kung saan parang napakalinis, right? Hallelujah. Kasi nga, devoted things to God. And the things na kung saan dinidevote talaga kay Lord ay mga bagay na kung saan alam natin na first, sinasanctify ni Lord. Amen. That's why kahit yung buhay natin, our life, hallelujah, simula nung tayo po ay nakakilala, binago tayo ng Diyos, ang buhay natin ay devoted para sa Lord. Hallelujah. Pwede bang sabihin mo sa sarili mo, my life is devoted to God. Amen. Hallelujah. Kasi ito po napakahalaga na maintindihan po natin na bakit dumating yung failure na yan. Hallelujah. Na naranasan ng mga Israelites. Actually, kung titignan po natin, ang pinanggalingan, yung pagkatalo po nilang yan, natalo sila sa isang napakaliit na bayan.
Hallelujah. Kasi una sa lahat, alam niyo sa totoo lang, masyado nilang in-underestimate yung, hallelujah, yung lugar ng AI. Napakaliit kasi yung lugar na yan. That's why sabi ng mga pinuno, magpadala lang tayo ng 3,000. Hallelujah. Minsan mga kapatid, wag nating i-underestimate ang ating kaaway. Hallelujah. Although tayo mga Kristiyano, alam natin na the Lord is with us, but sometimes wag nating i-underestimate ang ating kaaway si Satan. Kasi tuso yan. Hallelujah. And ito yung makita natin na kung saan sa buhay natin, huwag tayo basta-basta lang magtiwala sa kakayanan din natin. Kasi tingin ng mga Israelites, out of the 3,000 men, kayang-kaya nila yung kalaban. Hallelujah. Minsan dumarating tayo sa point na yan eh. Hallelujah. Pag alam mo na napakasimple lang yung bagay na gagawin mo, iisipin mo kayang-kaya mo. Di ba? Sinong naranasan nyo yun? Kaya ko to. Hallelujah. Kahit hindi ako manalangin. Kampante ka, why? Alam mo na parang very easy lang para sa'yo yun. Sisiw lang to. Parang sasabihin mo na kung saan kayang-kaya ko to. But sometimes hindi po natin namamalayan, dumarating yung mga pangyayaring yan, just like the failures na nangyari sa mga Israelites. Bakit? Hallelujah. Akala nila napakaliit na bayan, kayang-kaya nila. Hallelujah. At hindi nila alam, meron di isang bagay na kung saan, hallelujah, nag-cause ng kanilang pagkatalo. And what is the thing na makita natin? Sabi niya, but the Israelites were unfaithful in regards to the devoted things. Would you imagine, sabi ko, isang tao lang ang gumawa niyan. Pero mapapansin po ninyo na sabi ng Diyos sa kanila, in verse 1, the Israelites were unfaithful. Samantalang isa lang ang gumawa nun. Tama? Sino? Si Achan. Hallelujah. Kapatid, numaminsan dyan sa bilay tayo, wala ramay nadadamay mo't alwalambong atid blessing mo. Numaminsan, wala rin totoong nadadamay mo't lapod kasalanan niya nagagawa tayo. Whether we like it or not, hallelujah, pag ikaw ay nagkasala, lalo na sa loob ng pamilya, hindi mo akalain na mula sa kasalanan mo, nadadamay yung anak mo. Nadadamay yung pamilya mo. Pero minsan sasabihin natin, Lord, ako naman ang nagkasala. Actually, si Achan lang ang nagkasala. Pero apektado ang buong bayan ng Israel sa kanyang kasalanan na nagawa. Kaya nagulat kahit si Joshua. Kung itutuloy natin, nabasahin, sabi niya, now Joshua sent men from Jericho to Ai, which is near Beth-aven, to the east of Bethel, and told them, go up and spy out the region. So the men went up and spied out Ai. So when they returned to Joshua, they said, not all the army will have to go up against Ai. Send 2,000 or 3,000 men to take it, and do not worry the whole army, for only a few people live there. Kita na ninyo? Hallelujah. Na naging kampante sila. Hallelujah. Sabi niya, so about 3,000 went up, but they were routed by the men of Ai, who killed about 36 of them. They chased the Israelites from the city gate as far as the stone quarries and struck them down on the slopes. At this, the heart of the people melted in fear and become like water. Then Joshua tore his clothes and fell face down to the ground before the ark of the Lord, remaining there till evening. The elders of Israel did the same and sprinkled dust on their heads. And Joshua said, alas, sovereign Lord, why did you ever bring these people across the Jordan to deliver unto us
to deliver us into the hands of the Amorites, to destroy us, if only we had been content to stay on the other side of the Jordan. Pardon your servant, Lord. What can I say now that the Israel has been routed by its enemies? The Canaanites and the other people of the country will hear about this, and they will surround us and wipe out our name from the earth. What then will you do for your own great name? The Lord said to Joshua, stand up. What are you doing face down or doing down? What are you doing down on your face? The Lord said to Joshua, stand up. Saan na tayo? Ayan. Israel, sabi ni Lord, has seen. They have violated my covenant, which I commanded them to keep. They have taken some of the devoted things. They have stolen. They have lied. They have put them with their own possessions. That is why the Israelites cannot stand against their enemies. They turn their backs and run because they have been made liable to destruction. I will not be with you anymore unless you destroy whatever among you is devoted to destruction. Go, consecrate the people. Tell them, consecrate yourselves in preparation for tomorrow. For this is what the Lord, the God of Israel, says. There are devoted things among you, Israel. You cannot stand against your enemies until you remove them. Hallelujah. Nagugulat po ako, sabi ko, Lord, these things are devoted. And yet, hallelujah, bakit ito yung naging cause ng kanilang pagkatalo? Hallelujah. Remember, sabi po ng Lord in the book of Joshua chapter 6, bago po mangyari ito, sabi ng Lord, papasok kayo sa promised land. At yung nakaharang sa kanila sa promised land, the first city na kung saan nakaharang sa kanila that they need to conquer, it was the city of Jericho, right? At sabi ng Lord sa kanila, lahat ng mga bagay na nandyan, wala kayong kukunin. Bakit? Sabi ng Lord, it must be put in the treasury of the Lord your God. Bakit? Ano daw yun? Hallelujah. Pero hindi naman sinabi ng Lord sa kanila na bawat syudad na kanilang makukonquer, dadalhin nila doon sa treasury ng Lord. Hallelujah. Dapat maintindihan po natin ito. Kasi ito po yung napakahalaga. Hallelujah. Everything na nandoon sa Jericho, it was their first fruit to the Lord. Kasi yun yung unang panalo nila bago sila makapasok sa promised land. At sabi ng Lord, lahat ng nandoon must be put into the treasury of the Lord. Why? Those things are devoted to Him. Pero makita po natin na yung devoted things pala na yan, pag hindi nalagay sa tamang lugar, it will be a cursed thing para sa mga taong liable. Bakit? Hallelujah. Yung para kay Lord, kinukuha nila. At ang sabi ng Diyos sa kanila, hallelujah, ito yung dahilan, sabi ng Panginoon dito sa verse 13. Bakit kahit anong gawin ninyo, hindi kayo magtatagumpay sa inyong mga kaaway? And sometimes sa buhay natin, ito po'y malaking katotohanan. Bakit? Si Achan, siya yung nagtago. Hello? Tandaan po natin mga kapatid, what brings us to a life na yung buhay natin, nabubuhay tayo na may tagumpay, ay nandoon sa kung ano yung itinatago natin sa ating mga puso. Hello? Hallelujah. What are you hiding in your heart today? Because, hallelujah, yung bagay na yan na itinatago mo sa puso mo, maaring yan yung dahilan ng tagumpay mo at maaring dahilan din ng failure mo sa buhay. That's why it's very important sa buhay natin na ano ba yung mga nandyan sa puso natin. Sabi po niya, 2 Corinthians
But he said to me, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Therefore, I will boast all the more gladly of my weaknesses, so that the power of Christ may rest upon me. For the sake of Christ, then I am content with weaknesses, insults, hardships, persecutions, and calamities. For when I am weak, hallelujah, then I am strong. Sa totoo lang, minsan may mga inaalaw si Lord na mga weaknesses sa buhay natin. Bakit? Gusto ni Lord maging malakas si Lord dyan sa area niya ng buhay mo. Hindi yan yung dahilan na, Lord, hallelujah, I keep falling, hallelujah, na sa temptation na ito dahil ito yung weakness ko. Kapatid, hallelujah, hindi yan yung dahilan na nag-fall ka palagi. You have to remember, sabi ni Paul, hallelujah, doon sa kanyang kahinaan. Kung kailan ako mahina, doon naman ako malakas. Bakit? Ano ba yung ginagawa natin doon sa ginagawa ni Pablo? Sometimes, hallelujah, ito po yung nakikita natin, where we yield ourselves. Saan ka ba nag-yield? Is it in your weakness or in the power of God? See, napakahalaga na kahit sabihin natin may mga weaknesses tayo sa buhay. Hallelujah, na minsan, ito nga si Pablo, sabi niya, yung weakness na yan, sometimes ginagamit din ng kaaway sa kanyang buhay. Tama o mali? Hallelujah, ginagamit ng kaaway sa kanya, sabi niya. Pero tandaan po natin, sabi din ni Paul, know in all these things, we are more than conquerors. Amen. Somebody say, I am more than a conqueror. Hallelujah. Why? Hallelujah. It's through Him who loves us. Sa Kanya na nagbibigay sa atin ng tagumpay. Hallelujah. Sabi ko nga ito yung pangalo, declare the word of God with faith. Napakahalaga po nito yung pagdideklara natin ng salita ng Diyos. Why? Alam po natin in the book of Proverbs, anong sabi niya doon? Life and death is in the power of your tongue. And those, sabi niya, those who love it will eat the fruits thereof. Hallelujah. Kung ano daw yung sinasabi mo, isang araw wag kang magtaka, nangyayari sa buhay mo. Bakit? Yun yung sinasabi mo. Yan yung nangyayari sa iyo. Why? Words are very powerful. You are where you are today because of what you have been said about yourself yesterday. Hello? Minsan yun yung nangyari, hindi mo nakikita. Bakit? Yun yung sinasabi mo araw-araw sa buhay mo. Mahina ka, wala kang kakayanan, wala kang alam. Hanggang dyan ka na lang, mananatili ka na lang sa buhay na yan. And 10 years, 12 years ago, nakita mo nangyayari yung bagay na yan sa buhay mo. Why? Sinasabi mo. Yun yung minsan na hindi natin napapansin, sinasabi natin sa mga anak natin. Hallelujah, bubukan talaga yung ugaw. Agayle ing katangam. Diba yung mga minsan, hindi natin tangaw-tangaw kan ugaw. Di ba naman papasok kayo na minsan na ibabagay yung anak yung raman? Agkamang kalaw na ani sa kay agaw. Aliw mo dya basta umipik tong tampol may bagam. Because sometimes, sabi ko nga, yung epekto nito, hindi mo namamalayan, pang matagalan ang epekto. Hello? Bakit? Meron kasing nangyaring ganyan. Ito po si Hiel. Sabi niya, in his days, Hiel of Bethel built Jericho. He laid its foundation at the coast of Abiram, his firstborn. Ano daw yung nangyari? Itinayo niya yung foundation ng Jericho. Anong nangyari? Yung panganay niyang anak, his firstborn died.
ang ganda ng ginawa niya. Ni-repair niya yung Jericho. Yung foundation. Sabi niya, and set up its gates at the coast of his youngest son, Sigob, according to the word of the Lord, which he spoke by Joshua, son of Nun. Ano ba ang kwento nito? Isang verse lang po yan. Pero alam niyo po ba kung ano epekto niyan sa buhay nitong si Hiel? Dalawang anak niya, yung panganay at saka yung bunso, namatay. Hindi naman nabagsakan yan. Namatay sila. Bakit? Balikan po natin ang Joshua chapter 6 kasi may nangyari po dyan. Nung makonquered ni Joshua yung Jericho, sabi niya, Joshua laid an oath on them at that time, saying, cursed before the Lord be the man who rises up and rebuild this city Jericho. At the cost of his firstborn shall he lay his foundation, and at the cost of his youngest son shall he set up its gates. Hindi po nagkataon yan. Actually, 500 years later, nung sinabi po yan ni Joshua. Ang tagal na panahon, pero kung walang record ang Bible, maaaring sabihin natin siguro nagkataon lang. Pero ang totoo, may nagsalita. Hello? May nagsalita. Hallelujah. Merong sumumpa. Nasabi ni Joshua, ang sino mang magtatayo ng pundasyon nito, mamamatay ang kanyang panganay. Hello? Di ba parang napakano lang, 500 years later, ito si Hiel. Hindi pa ipinanganak ang taong ito, ha? Pero hindi nyo akalain na meron palang sumpa doon. And sometimes we do not know, may mga taong nagsumpa. Na minsan hindi natin akalain bilang mga Kristiyano. Bakit? Kahit anong sikap natin sa buhay, anong pagpupursige natin, hallelujah, bakit hindi kami makaangat? Ang daming diskarte na ginawa mo sa buhay. Hello, nagpakahirap ka, pero namatay ka sa hirap. Bakit hindi ka makaangat? Diba? Hindi natin akalain, meron palang mga tao na nag-a-utter ng mga curses. Maaring yung lolo mo, maaring yung mga kung sinong mga kamag-anak mo hindi makalain. And sometimes, hindi po tayo nagiging aware. Bakit sinasabi natin, talagang ganyan ang buhay. Diba? Singa may kansyonan insyong, numaminsan untan sa say bilay. Kanda, hallelujah, no arum walakad silong, no arum walakad tagay. Singa lambangat kuno dalig yung tutulog sa sami bilay. Hallelujah, pero agtayo anta, hallelujah, based on the truth of the Word of God. Napakalaga rin na maintindihan natin na meron palang mga sumpa din. Hello? Pero tandaan din po natin, hallelujah, kaya nga napakahalaga yung kung ano yung nandyan sa puso natin. Bakit? Kung ano yung itinatago mo dyan, doon mo rin makikita kung gaano ka-effective yung mga word that people are uttering. Kasi sabi din ng salita ng Diyos, if the curse, kung yung sumpa, hindi na uukol sa'yo. Bakit? Kita ng Diyos malinis yung puso mo. Hindi bagay sa'yo ang sumpa. Ang bagay sa'yo ay pagpapala ng Diyos. Amen. Sabi mo dyan sa katabi mo, bagay sa'yo ay pagpapala ng Diyos. Hallelujah. Hindi yung sumpa. Hallelujah. That's why araw-arawin mo, hindi masama na kung saan declaring the word, hallelujah, of God over your life. Hallelujah. Bakit? You are prophesying for your future. Pag ikaw ay nagdideklara, Lord, I am good. Lord, I am blessed. Lord, I am favored. Lord, I am out of debt. Hallelujah. Kahit hindi mo nakikita na nangyayari, I tell you, may epekto yan sa future ng buhay mo. Would you imagine 500 years bago umipekto yung sinabi ni Joshua?
Parang iisipin mo, wala na yon. 500 years ang lumipas, pero nangyari pa rin. Why? Sabi nga ng salita ng Diyos, ang salita ay buhay, may kapangyarihan. Hello, may kapangyarihan na bumago ng buhay, may kapangyarihan din na sumira ng buhay yung salita. Hello, kaya very important sa buhay natin. Hallelujah. Keep on declaring, araw-arawin mo, deklaran yung anak mo, yung pamilya mo. Bakit? You do not know 5 years from now, 10 years from now, the words, hallelujah, that you are speaking to your children, to your family. Nakikita mo 10 taon lumipas nangyari. Bakit hindi ka tumigil? Hello. Hallelujah, huwag mong tanggapin yung mga pangit na sinasabi sa inyo. Minsan nakalimutan mo, yung teacher mo pala ang nagsumpa sa iyo. Di ba? Hindi mo alam noon nga mas grabe noon. Ngayon, hindi na masyadong nag-ano yung mga teacher kasi, hallelujah, bawal na ngayon. Yung sabihin mong tanga yung estudyante mo, naku po, delikado yan. Hallelujah, may mga cellphone ng mga yan, nakaka-record na. Noong mga panahon namin, yung teacher namin, pwede kanyang sampalin ng eraser. Hallelujah, taniba ka tunid, sikan ugaw, tangaw-tangaw ka kanto, lipak, kanto lang tampo dyan. Hallelujah. Imagine mo man, insumpa to ka lang, tangaw-tangaw ka kanto, tinampal to ka. Hello, hindi natin namamalayan na itong mga sinasabing salita. Akala natin wala lang. Hello, and sometimes sa buhay din natin, alam din natin na kansilahin yan. Hello, hallelujah. Lord, sabi mo Panginoon, you have canceled, hallelujah, all those curses when you were hung on the cross. Why? Sabi ng salita ng Diyos, curse is every man who hangs on the tree. And the Bible tells us when Christ was hung on the tree, hallelujah, on the cross of Calvary, every curses, hallelujah, dinala ng ating Panginoong Diyos doon. That's why we need to confess, hallelujah, the power of the cross. Sasabihin natin, Panginoon, dinala mo na ang mga sumpang ito. Tinatanggap ko, Diyos, ang mga pagpapala na dulot din ng kamatayan mo doon sa cross ng Kalbaryo. Napakahalaga. Declaring the word over your life, you are prophesying for your future. Sabi niya dito, don't hold any grudges in your heart. Diba? Yun yung na-share kanina ni Sir J.R. Hallelujah. Sabi ko parang magkakatugma yung tinuro niya doon dito sa preaching ko sa umagang ito. Don't hold any grudges. Just like Joseph. Diba? Ano yung sabi niya doon sa Genesis? Sabi niya, yung masama na inisip niyo sa akin. Hallelujah. God, turn it for my good. Why? Hallelujah, may dahilan si Lord, hindi lang para kay Joseph. Would you imagine kung si Joseph nung mga time na yun, sasabihin niya sa kanyang sarili, ngayon, now that I am in power, babalikan ko yung mga tao na kung saan nagkanulo sa akin. Naghirap ako ng maraming taon, nakulong ako ng walang kasalanan dahil sa kanila. Sa totoo lang, mayroong mga Kristiyanong ganun. Kahit Kristiyano na, iniisip pa rin nila yung lahat ng sama ng loob. Inipon nila sa kanilang mga puso. Wala naman dito ng ganun nag-iipon ng sama ng loob. Hindi po, imbis na ang ipunin mo, hallelujah, nag-iipon ka ng mga barya-barya. Di ba? Minsan may mga nag-iipon. Hallelujah, si Elijah may iniipon na yan. Iwan ko kung ilan na yung ipon niya, mga barya. Hallelujah. Lahat ng barya sa bulsa ko, kinukuha niya. Yun yung iniipon niya. Hallelujah. Di ba? Ano ba yung iniipon mo dyan sa buhay mo? Di ba? Dapat yung iniipon mo yung para sa magandang future ng anak mo, ng pamilya mo. Hindi yung puro sama ng loob ang nandyan. Yan mo minsan tuputanda ka, kumusta ka lang? Yan, no, nasakit na loob. Abay bayaglan panaon, agkani aka move on.
Hallelujah. Agaylay, nunanunutan mo ni 5 years, 10 years. Ang sakit yung mong sulit-naan mo. Hallelujah. Lalo arami tutuya, alingwanan da ka. Diba, may mga tao kang natulungan, nakalimutan ka. Nung minsan, ang sakit yato ay loob. Aga na ukaltan. Pero atatang tanagagi kira. Panaon la tapyano i-release tayo. Hallelujah. Akin, would you imagine, agay sakit na lubod sa may tuon, nunutan mo agka makaugit na labi, samantalang si katuman sa sangguop, agay Egypto, agtuanta, agay sakit na lub mo. Hallelujah. Nananunong ng mo, yan ang post, yung mga kanad marakap yung restaurant. Sa kuwan mo, agay samit na panangan tuya ay agtuak balot nanunutan. Diba? Hallelujah. Ang sakit sulit na ano. Imbis siya makakalikat kaya nanunong ng muya o naaligwas sa bila ito. Ang sakit sulit na ano. Akin, kuan mo agtok lang bungat anunutan niya. No ang gapuak. Diba? Hallelujah. Ano ang gapuak? Agatan makakarditanad sa tanya restaurant. Hello. Hallelujah. You should be happy for those people. Bakit sila bilines ni Lord? Dahil ikaw ang dahilan. See? Isipin mo na lang, hallelujah, na si Lord ang magbabalik sa'yo. Kahit hindi ka man pinasalamatan ng taong yan, isipin mo may Diyos na magbabalik sa'yo. Don't hold any grudges in your heart. Bakit? Hindi mo alam baka yan yung dahilan na hindi ka rin pagpapalain ng Diyos. Di ba? Parang singatan ang may akabaraod, gripo. Yang gano'n, switch mo may gripo, akinit ang gapyon, turong danom, ang tamanaya, walay bimara. Numaminsan ara may grudges siya, wad tanan puso yo. Si katutang may barado at blessing na katawan. Why? We should not hold grudges. Holding grudges in your heart is like harboring sin. Hallelujah. Singa ka mangyaamot na kasalanan di tanad pusom na walay grudges mo ni. Amen. I-release mo na. Ay kwanto tanay sa may wadtan niya nalilinam, please release me, let me go. Di ba? Hallelujah. Kung nag-let go ka na, makikita mo magiging happy rin ang buhay mo. Hello, hallelujah. See, ito yung sabi ko, sabi po ni si Joseph, as for you, you meant evil against me, but God meant it for good, to bring it about that many people should be kept alive as they are today. Aba kung inisip nito ay baliktad, hallelujah. Ay kaskasan ni Rama agagin ng Joseph. Tabalo santura. Aguntan. Di ba no, minsan imbis siya nabindisyonan, lapot sa may blessing mo. Agmo ang tamanaya, may dahilan niya ginawa da. Si katuman man ay purpose na Diyos siya katawan tapiano jad untan. Hallelujah. Amay generation daman patuloy ni. Agiroong patuyod oras. Hello. Just put it in our heart, Lord, kung bakit nangyayari ito, dahil may dahilan ka. Basta ang isipin ko na lang, all things will work together for good. Hallelujah. Yun isipin po natin palagi. Alam ko, Panginoon, kahit itong taong ito na kung saan, kung ano-ano ng mga sinasabi ang masama sa akin, Lord, naniniwala ako. May gagawin ka pa rin kabutihan. May dahilan ka kung bakit ganyan ang ugali ng taong yan. Hallelujah. Agtayo ang tanwa, minsan manaya, akinatuntan sa ugali to, tan sekonda, singatan ang tayo may sandpaper. Hello, amay liha. Amay liha, say purpose tutan, wala ra may magaspang niya party, nara may tablaw, siminto. Umpino. Hallelujah. No maminsan wala ra may untan niya totoo sa ugali da singaran liha. Tawala ni ray magagaspang ya ugali tayo. Pipinoon na Lord. Amen. At aratan niya totoo no minsan suuusaran mo't na Diyos siya katawan. Ya mamaliw tayon pino na ani.
Di ba? Pilipino tayo, segunda, pili na, pino pa. Hallelujah. Hindi daw magagaspang ang ugali ng mga Pilipino. Sabi niya dito, so the Lord was with Joshua, and his fame was in all the land. Bakit? May pangako si Lord kay Joshua. Joshua chapter 1, all the days of your life, Joshua, no man shall be able to stand up against you. Hallelujah. Huwag nating isipin na magaling tayo kaya we became famous. Diba? Nakilala tayo, nakaunta tayo ng mga iba't ibang lugar, nakapunta tayo ng ibang bansa. Hindi because of your own ability. Hallelujah. Naging Dean's Lister ka, President Lister ka, naging cum laude ka, summa cum laude, yung iba sumakabilang buhay. Hello. Hallelujah. Hindi dahil sa sarili mong kalakasan o talino. In the book of Deuteronomy chapter 8 verse 18 sabi na, it is the Lord who gives you the ability. It is the Lord who gives you power to get wealth, to become successful, to become victorious. It's not with your own ability. Bakit sabi ni Lord, agyo tumun naling wanan at bilayo kwan na Diyos at sarama Israelitas, inaani ibagayo, kwan na katawan, lapud biskag ko, lapud talinok, lapud abilidar ko, na kinot man tatagumpayang. Sabi ni Lord, no! It is the Lord who gives you power or ability. Hallelujah, to make life victorious. Ano, yung mambilay ka, nantatagumpay ka, lapod sa Diyos sa katawan. Sabi ng Lord sa kanya, so the Lord was with Joshua, and his fame was in all the land. Kung bakit siya naging bantog? Dahil kay Lord. Nakilala siya sa buong lupain dahil kay Lord. Hindi dahil may nagpakilala sa iyo. Amen. Ang gano ang gapoy mangigpakabaton sa isikaralaw, panaon tayo natan, sa panaon tayo natan, sabi nila, whom you know? Tama o mali? Yun yung kalakaran ng mundo ngayon. Bakit ang iba hindi sila ma-promote? Bakit? Wala silang kakilala na mag-promote sa kanila. Hallelujah. Nung nangyos ay kalakaran tayo at gobyerno natin. Hallelujah. Nupigara so sa may kaibang di man, may kaibang di man at Senado, manalo ka. Di ba? Majority wins. Hello. Binilang to ni may sakay kang tayo. 1, 2, 3. 12. 13. Hello. Kwando na laingan, 13 ko no. Judas. Hello. Hallelujah. We thank God. Wala man tayong kakilala. Kilala tayo ni Lord. Hallelujah. Tandaan po natin, isang araw makikita mo kung bakit ka nagtatagumpay dahil my Lord sa buhay mo. His presence in your life brings, somebody say, certain, tremendous victory. It's not just victory, it's a tremendous victory. Why? It's because of His certain presence in your life. Ibig sabihin, tiyak yung pangako ng Diyos na sasamahan ka niya. Nung sinabi ni Lord kay Joshua yun, hallelujah, sabi ng Lord, all the days of your life, hallelujah, from the north to the south, to the east, to the west, sabi ng Lord sa kanya, all this land, ibibigay ko sa iyo, sabi ng Diyos, including, sabi ko nga, Lord, east, west, north, south, bakit may including pa? Hallelujah. Sabi ni Lord kasi, anak, bibigyan kita ng bahay. Bibigyan kita ng pamilyang mabuti. Bibigyan kita, hallelujah, ng buhay na pinagpala, hallelujah, including, diba? Sabi ni Lord, including happiness. Amen. And the reason of
because of God's presence in your life. Hallelujah. Napud presensya na sa Diyos siya katawan. Yan yung pangako ng Lord, no man, be strong, sabi niya, and courageous. Anong sabi niya dyan? For you shall cause these people to inherit the land that I swore to their fathers to give them. Hallelujah. Ano kayang ibig sabihin nito? Sabi ko sa inyo kanina, may mga tao na ayaw man at gusto mo, sila yung taong gagamitin ng Diyos para magtagumpay ka sa buhay. Hallelujah. Sabi niya dyan, minsan may mga ginagamit si Lord para tayo ay magtagumpay. Kaya sabi ng Lord kay Joshua, be strong and be very courageous. Why? You will cause these people to inherit the land which I promised to their forefathers. Bakit hindi si Moses, si Joshua? Di ba? Inisip natin yun, di ba? Pero may mga tao na kung saan, bakit hindi na lang ipinagpatuloy ng Diyos? Bakit hindi nakarating si Moses sa promised land? It was Joshua. Minsan may mga taong gagamitin si Lord na sabi ko nga, talagang yung taong yan, blessing sa buhay mo. Amen. Pwede bang pasalamatan mo ang Diyos na mayroong mga taong ginamit na mapagpala ang buhay mo? But this is the most important. Pero wag nating kalilimutan, Diyos pa rin ang dahilan ng ating mga tagumpay. Amen ba yun? Pwede bang tayo tumayo lahat sa umagang ito? Hallelujah. Sabi niya dito in Revelations 12 verse 11, and they have conquered him by the blood of the Lamb and by the word of their testimony, for they love not their lives even unto death. This will encourage you, mga kapatid. Paano daw sila naging matagumpay? By the blood of the Lamb and by the words of their testimonies. Don't hold back yung mga ginagawa ng Diyos na kabutihan, mga pagpapala, maliit man o malaki. Huwag kang mag-atubili na mag-testimony. Hello. Bakit? Mula dyan sa mga malilit na yan, makikita mo, pinapalaki ni Lord. Hallelujah, yung mga victories na gagawin niya sa buhay mo. Lord, thank you so much sa umagang ito. Truly, it's our total dependence on you. Kung bakit kami, Panginoon, nakakaranas ng mga tagumpay sa buhay, hindi po namin makakalimutan. May mga tao ka rin na ginagamit kung bakit kami nakakilala sa iyo. We are so grateful this morning. Dahil sa buhay ng taong yan, Panginoon, nalaman namin ang kaligtasan na ini-offer mo sa amin. God, we are so thankful to you. Dinadalangin namin ng mga taong yan. Come on, just pause for a moment. Isipin mo yung taong yan na maaring ginamit ng Diyos na makakilala ka kay Lord. Just pray. Hallelujah. Kahit momento lang ng prayer, a whisper of prayer for him or for her. Hallelujah. Salamat katawan at bilay ng sayan too. Inusar mo. Akapika batak o Diyos. At sa'y grasyam tan kilalaban. Salamat katawan. Bless this people. Bless this man. Bless this woman. Thank you, Lord, dahil alam ko matagal man na panahon, maaring wala na siya, and yet nagpapasalamat po kami mula sa buhay ng taong ito, pagpalain niyo ang kanyang pamilya. In return, oh God, hallelujah, kung bakit kami nandito rin, Panginoon, sa buhay na ito, nararanasan namin ang kabutihan mo. At higit sa lahat, Panginoon, sabi mo sa iyong salita, it is you, O God, who gives us ability to become successful.
to become victorious, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, sa mga taong nananalangin sa amin, Panginoon, O God. Alam namin, O God, through their prayer, alam din namin, Panginoon, may mga nangyayaring mabubuti sa aming mga buhay. Nararanasan namin mga kabilaang tagumpay dahil may mga taong hindi tumitigil na manalangin sa amin. Lord, thank you so much for their lives, O God. Maaaring hindi man po namin alam yun, but I know for sure there are people who keeps on praying for us. Ingatan niyo po sila, pagpalain niyo po sila. Mga tao, Panginoon, na nagme-mentor sa amin, we pray for these people. Mga tao na nag-i-encourage sa amin, Panginoon, we're praying for these people. Bless them, Lord. Continue to make use of their lives, O God. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, mga tao na nagbabahagi ng iyong kabutihan. Maraming salamat sa kanila. Nandito rin po kami sa lugar na ito. Nararanasan namin mga pagpapala mo, mga tagumpay, Panginoon. Hallelujah. Nagkakaroon, Panginoon, ng pagbabago sa aming mga tahanan. Nagsisipagtapos ng pag-aaral ang mga anak, Panginoon. Hallelujah. Mga pamilyang pinagtatagumpay mo. Lord, salamat. Hindi po namin makakalimutan, ikaw ang dahilan ng lahat ng ito. Maaring may mga ginamit kang mga tao, and yet for sure, tanging ikaw ang dahilan. Hallelujah. Kaya pinapasalamatan ka namin, O God, in behalf, O God, ng mga pamilyang ito, Diyos, O God. Salamat, Panginoon, O God, napakabuti mong Diyos. Hayaan mo, Panginoon, na sa bawat araw, Panginoon, maaring 10 taon, 20 taon ang lumipas, naniniwala kami, Panginoon, ang salita mo'y totoo. Mangyayari ito sa panahon na ikaw mismo ang nagtakda. Gaya ng nangyari sa panahon ni Josue. 500 years later, O God, yung salita na kanyang sinabi, nangyari sa buhay ng isang tao. But sa buhay namin, Panginoon, hindi na po kami, Panginoong Diyos, magkakamali. Hallelujah, because we believe, Lord, you will guide us. Hallelujah, by the power of your Holy Spirit, O God. You will guide our mouth, O God, na bawat sabihin namin ng mga salita, Panginoon, pawang ikabubuti. Hallelujah, ng mga tao na makakarinig nito, lalo na ng aming mga pamilya. Father, right now, we confess before you. Forgive us, Lord God, kung meron man kaming mga nasabing hindi tamang salita sa aming mga anak, sa aming mga kapatid, hallelujah, sa aming mga magulang, Panginoon. Hallelujah, Lord God, sa mga ibang tao man. Kung nakapagsalita man kami ng mga sumpa, Panginoon, ng mga salita, Lord, hallelujah, sa oras na ito, Panginoon, kinakansila namin yan sa kanilang mga buhay. Yes, right now, O God, we renounce all those curses, O God. Hallelujah, kahit yung mga nasabi sa amin ng mga ibang tao, Lord, kinakansila namin. Hallelujah, because on the cross, O God, you have paid the price of all these curses. Tinatanggap namin, Panginoon, pawang kabutihan na dala, Panginoon, ng cross na yan. Hallelujah. At tunay nga, Panginoon, lahat ng sumpa, kansilado na sa aming mga buhay. Lord, maraming salamat, pinagpapala ka namin. At this point in time, O God, we just pray, O God, hallelujah, that as we partake the communion, O God, hayaan mo, Panginoon, na mula sa mga simbolong ito, Diyos, as we partake, O God, kansilado, Panginoon, lahat ng sumpa ng karamdaman, kahirapan, Panginoon, na dumadaloy sa amin. Hallelujah, mga kapigatian, Panginoon, naming nararanasan, Panginoon. Hallelujah, hayaan mo, Panginoon, maputol na ang pagdaloy ng mga sumpang yan. And God, hallelujah, we always remember you.
It is because of you why we are blessed. And today, O God, we give honor and glory to your name. For this we ask in Jesus' name. Everybody will say amen and amen. Sige po, sandali po tayong